Bilang tao, nakatakda sa buhay natin yung tinatawag na kamatayan. Sa ayaw at sa gusto natin, nakatakda tayo na isang araw ay darating tayo sa point na mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto natin. Hindi natin mapipigil yon. Pero napakahalaga na alam natin kung saan tayo patungo kapag nagtapos ang buhay natin dito sa lupa. Kaya may isang tanong ako para sa inyo. Kung sakaling darating ba sa inyo ngayon yung tinatawag na kamatayan, nakakatiyak po ba kayo 100% na sa langit po kayo patutungo? Malamang ang iba sa inyo ay yes ang sagot at may iba rin naman na no ang sagot. So kung yes po yung sagot nyo, alam nyo na kung saan kayo patutungo papunta nga pag dumating sa inyo yung kamatayan, malamang alam nyo na tong ibabahagi ko. Pero kung hindi nyo pa po alam, napakahalaga na mapanood nyo itong video na to dahil ituturo ko sa inyo ang 100% katiyakan ng kalangitan kapag dumating sa atin yung kamatayan. Alam ko gusto nyo rin ma-sure yung langit kapag dumating sa atin yung kamatayan. Hindi ko po ito salita, hindi po ako nakakapagligtas, Panginoon po ang makakapagligtas sa atin. So ipapaliwanag ko po sa pinakamadaling paraan na pwede nating maintindihan lahat. I-assume ko na hindi nyo talaga to alam. Kaya sisimplihan ko lang po yung pagpapaliwanag. So kung gusto natin matiyak yung langit, ang unang bagay na dapat natin malaman ay ang sitwasyon o ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang kalagayan po natin ay makasalanan. Ikaw po na nanonood at ako na nagsasalita, parehong makasalanan. Pareho po tayo ng kalagayan. Hindi porket may Bible ako ngayon, hindi porket nagsasalita ako nagtuturo ako ng salita ng Diyos ay hindi na ako makasalanan. Mas makasalanan pa ako. So, ganun po tayo sa harapan ng Diyos. At alam ko, tanggap nyo yan. Makasalanan tayong lahat. At ang pangalawang bagay na dapat nyong tandaan ay ang kasalanan natin mayroong kabayaran. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan dito ay kamatayan, na ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation, pagkahiwalay. May dalawang uri po ng kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kamatayang pisikal, pagkahiwalay po ito ng kaluluwa sa katawang lupa. Kamatayang espiritual, pagkahiwalay natin sa Diyos. Sa madaling salita, sa impyerno tayo patutungo kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan. Ang pangatlong bagay na dapat natin maunawaan ay si Kristo na ang namatay para sa atin. Pinagbayaran niya na yung ating kasalanan. Siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para pagbayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Sa madaling salita, yung kabayaran ng kasalanan natin na tayo yung magdurusa dun sa impyerno dahil tayo yung makasalanan, wala na yun kasi may nagbayad na si Jesus Christ. Yun yung purpose kung bakit siya bumaba, galing langit, nagkatawang tao, namatay, nilibing at muling nabuhay para pagbayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Romans 5:8 nagsasabi na, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Namatay siya para sa atin. At ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay tanggapin siya. Tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at magsisi tayo sa ating kasalanan. Napakahalaga ng repentance at tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun lang po kasimple ang requirement ng salvation. Kung 10 commandments ang basehan ng salvation, malamang wala po sa atin ang maliligtas. Kung mabuting gawa, wala po sa ating maliligtas kasi lahat po tayo nagkakasala, lahat po tayo may mga pagkakamali sa buhay. Hindi po tayo maliligtas kung yan po yung requirements ng salvation. At ang bagay na kailangan na lang natin gawin ngayon ay tumawag sa Kanya. Romans 10:13 nagsasabing, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Kailangan lang natin tumawag through prayer, panalangin lang. So igaguide ko po kayo sa maiksing panalangin. Panalangin po ito na pagtanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at pagsisi ng kasalanan. Igaguide ko po kayo, magpe-pray po tayo, wala pong nakakahiyang manalangin. Kung pinapanood nyo ako hanggang dito ngayon, sabayan nyo na po ako. Uulitin nyo lang po yung sasabihin ko, magpe-pray po tayo, igaguide ko po kayo.
Napakahalaga po ng panalangin para tayo po ay maligtas. Kailangan po natin ng pananampalataya. Nakikinig po ang Diyos at kinakailangan natin tumawag sa Kanya. Igaguide ko po kayo, let's pray po. Dakilang Diyos, maraming salamat po na nakilala ko na ako po'y isang makasalanan na nahatulan patungong impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Sa mga oras na to, pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po tapos na tayong manalangin, sa panalangin natin, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsisi tayo sa ating kasalanan. Ang sabi po sa Bible sa Romans 8:1 ay wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo na dahil tinanggap mo siya. At ang sinasabi naman dito sa John 1:12, pinagkalo ba na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos? Kapag anak na tayo ng Diyos, kabilang na tayo sa pamilya at tahanan ng Diyos na balang araw uuwi tayo sa tahanan ng Diyos. Anak ka na magulang mo, umuwi ka sa bahay nila, di ba? May karapatan kang umuwi doon. So balang araw kapag dumating sa atin yung tinatawag na kamatayan, doon tayo uuwi sa ating tahanan. Anak tayo ng Diyos, uuwi tayo sa langit. Ganun lang po kasimple ang salvation. So i-review lang po natin yung topic natin ngayon. Sino po yung tinanggap nyo? Si Jesus Christ, tama po. Tinanggap nyo po siya bilang ano? Bilang tagapagligtas. Saan ba niya tayo niligtas? Doon po sa kabayaran ng kasalanan. Yun po yung impyerno. So kung niligtas ka na sa impyerno, saan ka na ngayon patutungo? Dalawa lang naman yan, langit at impyerno lang. Patutungo po tayo ngayon sa langit. Bakit? Yun po yung pangako ng Diyos. Tinanggap mo siya dahil niligtas ka niya sa kabayaran ng kasalanan, yung impyerno, automatically langit po. Ang tatandaan lang po natin kapag may magtanong sa atin, kapag dumating sa iyong kamatayan, saan ka patutungo? Langit po yung sagot. Bakit? Nagsisi ka ng kasalanan at tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero halimbawa, magkasala ka pagkatapos mo panood tong video na to, may ginawa kang mali, babawiin ba sa iyo yung kaligtasan mo? Syempre hindi. Mahal ka ng Diyos, regalo sa iyo ng Diyos yung kaligtasan, hindi niya babawiin. Hindi siya magbibigay ng isang bagay na babawiin niya rin, lalong-lalo na sa kaligtasan. Pero alalahanin natin, anak na tayo ng Diyos, na hindi na tayo dapat nag-i-enjoy sa kasalanan at dapat hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Normal na magkamali tayo, pero alam natin sa sarili natin, yung tipong parang nakokonsensya tayo dahil alam nating mali eh. Pero yun nga, hindi pa rin mawawala ang kaligtasan mo kapag nagkamali o nagkasala ka. So yun lang po, sana naging malinaw po yung topic natin about salvation. Tandaan nyo lang, may Jesus Christ kayong tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, 100% langit na po yun. Ganun lang po kasimple. Salamat po.